Tayo po mag-isa manalangin sa ating mahal na Panginoon. Mahal, hallelujah. Itaas po ang ating mga kamay, hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoon Isus, hallelujah. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa aming pong pakikinig ng iyong banal na salita. Ikaw, Diyos, magbukas sa paunawa ng bawat isa. Hipuin mo, mahal na Panginoon, ang mga puso ni mga nako Diyos, yung lingkod maggagawa. Sa aking po pagdadala ng malamig sa ikaw, malapit magbigay sa akin ng karunungan at paglangis. At sa pagdalangin namin kagalanggad, minamahal na Pastor Lumeda, aking sinasaway, ano magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at panginlangan lumaya sa aming kaligitan in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Lahat na pinagpala, pumalakpak ng malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, una po minamahal ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved evangelist pastor, Wildy Estrada Almeida, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved assistant pastor, Linus Almeida. At nagpapabot din po ko ng pagbati sa buong pamilya nating mahal na pastor, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa inyong lahat, minamahal na kapatiran, to our beloved viewers, magandang gabi na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Buksan po natin, minamahal ang ating po mga Biblia. Dito po sa Hebrews chapter 12, verse 14. At sundan sa unang Pedro 1, 15 hanggang 16. Hebrews 12:14, ating pong basahin. Dito sa sulat sa mga Hebreo, ang kabanata ay 12, ang talata po ay 14, ang sabi rito. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, na kung wala ito'y sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sabi po dito, minamahal, pakibasa din yung unang Pedro 1, 15 hanggang 16. Dito sa unang Pedro 1, 15 at 16. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, mayroon palang latest lang ito, minimal 1 hour ago. Kaguluhan sa Comelec, nakuhaan ng video. Binato po yung Comelec, nangabasag po yung mga salamin. So, magkagulo talaga to, minamahal. Comelec Central po sa Manila po to, minamahal. Dami ng mga pulis. Puro may nagrarally, binato po yung Comelec. So, yung mga bintana ng mga glass ay nangabasag. So, talagang kung talagang yan ay magkagulo-gulo, totoo talaga yung message na mahal na Panginoon, minamahal. No? Na bago uupo yung bagong halal, magdeklara muna ng martial law para malinis lahat. No? Sa panaginip po, minamahal na aking pong napanaginipan, year ago, last year yata yon, nagkagulo talaga. Tapos, nagdeklara si Duterte ng martial law. So, ibig sabihin, hindi pa naman tapos yung pamumuno ni Duterte after June 30 pa yan. No, bago niya ibigay sa nahalal. And then, so mayroon pa siyang 2 months. So, within 2 months, mayroon pa siyang kapangyarihan na magdeklara ng martial law kung talagang manggulo yung mga natalo, minamahal. No? Actually, yung
sakay sa panahon to eh. Yung mga terorista to yung gumagawa nito. Yung mga terorista. Sumakay lang sa panahon. Gusto nila talagang guluhin dahil wala na silang lusot. Declared na sila terrorist. So marami pong mahuhuli na. Karamihan pa naman sa mga NDF ay mga wala sa bundok. May mga professor, may mga doktor, may mga pari, may mga pastor, kumbaga mga abogado. No? So may mga trabaho sila, but at the same time, they are supporting the terrorists, CPP and PNDF. So yan, yun, nakita ko sa video one hour ago, ay nagkagulo-gulo na sa Manila. Imagine, babatuhin mo yung kumili. Mga basag yung mga salamin. So sabi nga dito sa ating binasa, kung hindi natin makamtan yung kapayapaan at pagmamahalan sa kapwa, hindi tayo makakapasok sa langit. Amen. Namumuno pa naman dito sa mga rally nito, mga pari. No? Sabi nung isang pari, yung running priest na sinasabi, magical daw yung nangyari dahil ang bilis. Anong gusto nila minimal yung katulad dati na isang buwan, hindi pa alam kung hindi pa tapos pagbilang. So, sabi, bakit daw ang bilis? So siguro hindi makapasok yung mga hacker sa bilis minamahal. No? So nakakatulong din yung, sa analysis ko naman, ay nakakatulong yung pandemic. Amen. Dahil sa pandemic, yung mga lugar na walang signal, nalalagyan ng signal. Amen. Dahil online yung schooling, yung pag-aaral. So yung mga remote areas, nagkaroon sila ng mga signal. No? Yung walang mga signal, nagkaroon ng mga signal. So natural, mabilis yung pag-transmit ng mga result dahil may mga signal na kahit doon kasulok-sulukan sa Pilipinas. Amen. At saka mayroong mga mabibili ngayon ng mga satellite. No? Alang mag-eleksyon ka doon sa isang lugar na yun, wala kang dalang signal. So, may mga portable na mga data, di ba? Yung mga satellite, no? Mga Converge, mga ganyan. Kahit sa PLDT, sa Globe, mayroon silang mga portable na mabit-bit mo. Tapos mayroon pa doon sa mga bundok. Yung nag-Bible study kami sa San Mariano, walang signal doon, pero mayroong antenna doon, pwede kang magbayad. Kano yun siya? Piso ba yun? Piso net, no? Piso per hour ba yun? Basta piso lang, may data ka na. May signal ka na, parang ganoon. So, nako, yung pala na may plano na may pagtitipon sila sa Friday sa Quezon Circle. Ang mamumuno dyan yung sa kabila, yung natalo na kandidato sa kabila, yung vice presidente. Quezon Circle, doon sila magtipon. Kung 1 milyon yung dadalhin nila, hindi magkagulo-gulo talaga, magka-traffic dyan. No, talagang, mayroon talagang mangyayari. So, tama yung aking revelation naman ng Panginoon na magkaroon ng martial law. Yan ang solusyon dyan eh. Pag ang mga tao ay hindi mo na makontrol, then declare martial law. Para hulihin yung mga promoters, yung mga namumuno. Yung mga namumuno lang dyan yung nag-agitate. Imaginin mo yung UP, hindi daw sila papasok habang si Marcos ang presidente. Ibig sabihin, 6 years silang 6 years silang hindi papasok. Talaga naman. So, let's pray. Yan ang sinabi ng ating beloved pastor through the beloved children. Ang rule natin bilang mga Kristiyano is to fast and pray. Amen. Oo, hindi pa tapos eh. Nandyan na yung result. Kaya lang, ang gagawin nila dyan, haharangan nila na hindi maiproklama. So, yan yung plan B yan. O, nandyan na, talagang nakita na talaga minamahal. Imagine, 16 million yung gap, yung lamang. So, sabi ng pare, magic daw yun.
Kung magic, di lahat na, kung magic yun, lahat na, from local to national, lahat na, walang kwenta. So kung walang kwenta, failure of election, anong gagawin? Mag-election uli? No. Ang kanilang hangad is revolution. Ayun, revolution. So magkagulo-gulo yan. So, control ng mahal na Pinoon lahat yan. Dahil may plano mahal na Pinoon na linisin talaga ang gobyerno para sa isang gobyernong makadiyos. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. So, sabi po dito, minamahal, hallelujah, God commands His people to be holy in all conduct because He is holy. No? So, tayo po ay hindi po sumasali sa mga ganyan. No? Nung kung nag-rally man tayo sa Malacanang noon, nung ating kagalang-galang minamahal pastor ay nasa kampo ng Abu Sayyaf, iba pong rally yun, nagpupuri. Mga bersikulo, yun po yung nasa placards. Tapos, nagpupuri, after overnight yata yun. No? Nagpupuri ang mga Krisyano. So, nandoon yung mga media. Nagulat sila, ito, rally ba ito o krusada? Nagpupuri sa harapan ng Malacanang. So, ibang rally yun. Mga demonyo na prosen. Kasi nung rally na yon, mayroong mga nagpatotoo na na-convert na rin sa atin, nagbautismo, na gusto nilang mag-infiltrate. Pumasok din sila. Nagbarong din sila. Pero yung mga aktivista. Tapos may handa silang placards na bubuklatin nila, pero hindi nila mabuklat-buklat dahil pagkita nila sa mga placards sa Jesus Miracles, yung mga bersikulo. Akala siguro nila yung placard na tinutulig sa yung gobyerno. Hindi, nakita nila mga verse. So nahiya silang ipakita yung kanila dahil mahalata na hindi sila kasama. Amen. Dahil iba yung kanilang placards, sa atin iba. Pagpupuri sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. Dahil ang itinuro sa atin, sino man ang umuupo, sino man ang mga namumuno, kahit hindi mo man sinuportahan, ay hindi mo binoto, igalang natin. Ibig sabihin, niloob ng mahal na Panginoon yan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi ko nga sa inyo, minamahal, kahit sa kahuli-hulihang araw ni President Marcos, ang mahal na pastor ay pro-government pa rin. No? Pro-government pa rin. Kahit yung ibang mga born again, sumama na sa EDSA. Si mahal na pastor na natili pa rin siyang pro-government. Hanggang bago lumipad si Marcos, tinawagan ng mahal na pastor na magkrusada sa Malacanang. So on the way, papunta sa Malacanang, kasama ng mga prayer warriors, kasama ng mga preachers. Pagdating sa Malacanang, nagkagulo na doon at balita, wala na si Presidente Marcos. Kinuha na ng helicopter. Dinala daw sa Clark. Then from Clark, dinala sa Poway, pero napunta sa Hawaii. So yun ang history dyan, minamahal. So never po ang Jesus Miracle Crusade na nakipagsabuatan sa mga terorista. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. And we are to obey God's command, or this command, in order to please God, for we belong to Him. And number 2, communicate Christ to others. And number 3, benefit ourselves both now and for eternity. So, sa ganitong pagkakataon, sa ganitong mga pangyayari, ito po yung the best na panahon na mangaral ng Ebanghelyo. Amen. So, ito yung fertile ground. No, sa panahon ng nandyan yung kaguluhan, nandyan yung mga tao nalilito, ang mga Kristiyano ay ilaw ng madilim na mundo. So tayo yung mag-comfort sa kanila. No? Hindi yung mga nagrarally, hindi yung mga terorista, hindi sila yung ilaw ng mundo.
Sila yung dapat mailawan. Amen. Na may Diyos na buhay, may Diyos na totoo. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. So, for God's people, holiness means conformity to God's character. Thinking as God thinks, loving as what God loves, hating as what God hates, and acting as Christ would act. Specifically, holiness is separation from sin and the world system. And number 2, dedication to God, according to Romans chapter 12, verses 1 and 2, and 2 Corinthians chapter 6, verse 17 up to chapter 7 verse 1. Pero babasahin po natin itong Romans chapter 12 verses 1 and 2. Ate pong pakinggan, minamahal. Sounds. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanatay 12, ang talatay 1 at 2, ang sabi po rito. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang iyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng inyong pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung anong mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, yan po minamahal yung sinabi ng Bible. No? So, yung nakita kong video kanina, ewan ko kung legit yun. Pero, wala pa na mga follow-up dito sa mga update ng mga post ng mga news. So, ewan ko kung gaano ka totoo yung binato yung yung Comelec, minamahal. No? So, kuminsan kasi yung yung mga hindi mga legit na mga news portal. Iba pala yung binato tapos sasabihin yun ang Comelec. Kuminsan yung inaabangan ko yung galing talaga sa mga mainstream media, minamahal, kung gaano katotoo yung nakita ko kanina. So, kung mangyari mayan, talagang magulo. So, sabi dito, minamahal, bilang mga anak ng mahal na Panginoon, tayo po ay, sabi nga, for God's people, holiness means conformity to God's character. So, thinking as God thinks. So, kung ano yung iniisip ng mahal na Panginoon, yun din po ang iniisip ng mga anak ng Diyos. Amen. Loving at what He loves. Dito yata pumapaltos ang mga Kristyano o minsan. Ang iniibig natin yung mga bagay na kasuklam-suklam sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So kung minsan diyan po mag-ugat yung tinatawag na ikaw ay ma-out of blessing. Amen? So ma-out of blessing. Dahil anong tawag niyan? Yung minamahal mo, yung nasa puso mo, nakasentro sa puso mo ay hindi naman yon ang gusto ng mahal na Panginoon, di ba? So, loving at what God loves, sabi dito minamahal. So, hindi basta-basta yung bilang Kristiyano. And hating what He hates. Kung ano yung galit ang mahal na Panginoon, galit din tayo. Unawaan po natin, minamahal. So, galit ang mahal na Panginoon sa mga bagay na tayo nagkakasala. So, dapat galit din tayo doon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, Christians must not love this ungodly world system, identify with it, become attached to the things in it. So, yun ang bantayan natin.
Baka ikaw ay parang hindi ka makamove on. Sumasakit yung puso mo dahil natalo yung sinusuportahan mo. So, iba na po yan. Iba na po yan, minumahal. Sabi dito, Christians must not love this ungodly world system. Identify with it, become attached to the things in it, or participate in its sinful pleasures and activities. No? So, tama na yung in-exercise natin yung ating karapatan. Manalo o matalo. Diyos naman ang nakakaalam. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, yan ang dahilan kung bakit kahit may pupunta dito, kahit sabihin natin hindi lumalabas sa survey, basta sila ay nagpabotismo, so binibigyan natin ng respeto. No? Para to encourage others na ang Jesus Miracle Crusade pala, hindi tumitingin doon sa mayaman ka, ikaw yung nag-leading sa survey, kundi ikaw ay nagpakumbaba sa mahal na Panginoon. Amen. O kahit gaano ka pakatalino, halimbawa, tatakbo ng senador, napakatalino. Yung pa naman, tapos biglang ibuto mo, yung pala promotor ng same-sex marriage. Siya ang gagawa ng batas. Partaker ka tuloy. Kasama ka. Kaya binuto mo siya. Or siya yung gagawa ng batas ng divorce. So marami ng mga Pilipino na mag-asawa after 3 months, divorce na kagad kasi may divorce law. Imagine sa buong mundo, ang walang divorce law ay ang Pilipinas at ang Vatican lang. Vatican is a state. Hindi yan under Rome or Italy. Kasi ang Rome, capital city ng Italy. And then Vatican inside Italy, inside Rome. So, hindi po siya sakop yung land, pero yung panggobyerno niya is independent. Vatican City is a state, isa po siyang bansa na pinumunuan ng Pope. So, kumbaga, within Vatican City, isang bansa yan. So, sa buong mundo, ang wala lang divorce na bansa o estado ay Philippines at saka Vatican. Lahat ng mga bansa ay mayroon na silang divorce law. So, ibig sabihin, parang nahuli tayo. Walang problema kahit nahuli ka. Basta kalugod-lugod ka naman sa mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hindi po pakuntisan yan. Hindi ko mo ang Amerika ay may same-sex marriage, ang Pilipinas ay magkaroon na rin. Hindi ganoon. So, protektahan po natin, minamahal yung ating buhay, ang ating pamilya, na makasunod tayo ayon sa batas ng Panginoon. So, kung ano man ang mga nangyayari ngayon sa ating kapiligiran, ay lahat ay niloob ng mahal na Panginoon yan. Pinahintulutan para ang mga tao ay maghanap ng buong katotohanan ng paglilingkod. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Parang fake news yata yung nasa video dahil hanggang ngayon wala pa namang imposibleng hindi mag-live yan kung totoo yun, minamahal. So, sabi dito, a Christian must not love this ungodly world system, identify with it, become attached to the things in it, or participate in its sinful pleasures and activities. James chapter 1 verse 27. Ate pong basahin. James 21 verse 27. Ito sa Santiago 1:27. Ganito po nasusulat. Ang dalisay na reliyon ay walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama. Ay ito, dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao sa kanilang kapighatian, at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Pag-ingatan na walang dungis.
ang kanyang sarili sa sanlibutan. Yun po yung ating mabasa sa James chapter 1 verse 27. Sa chapter 4 verse 4 and 1 John chapter 2 verse 15, ito naman ang ating mabasa. Dito sa Santiago 4:4. 4:4. Sabi rito, kayong mga ngalunya, hindi ba ninyo nalalaman ang pakipagkaibigan sa sanlibutan ay pakipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. 1 John chapter 2 verse 15 to 16. Dito sa unang 1, 2, 15 hanggang 16. Ang sabi po rito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, niya mga bagay ng sanlibutan. Kung ang sino man ang umibig sa sanlibutan ay wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nga sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, may namahal. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. So, napakalinaw, minamahal. So, we must avoid three major areas of sin. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. So, we must discipline ourselves and we must abstain from all appearance of evil. According to 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27, and 1 Thessalonians chapter 5, verse 22, ating pong basahin. Dito sa unang Korinto 9:24 hanggang 27, sabi rito, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhin ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. At ang bawat tao na nakipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang hindi magsipagtamo ng isang putong may pagkasira. Ngunit tayo ni ay walang pagkasira. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at ang aking sinusupil, baka sakaling anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, may namahal. Hallelujah. So, holiness is both inward and outward. It includes attitudes, thoughts, and spiritual stewardship, but also actions, appearance, and physical stewardship. Both aspects are essential. So, ang kabanalan ay hindi lang po sa panlabas, una-una po pangloob. Amen. So, hindi din po pwedeng sabihin natin na banal yung ating puso, hindi naman kaya-aya yung ating panlabas. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, may namahal. So, pariho yung dalawa, no? So, halimbawa, halos hindi makita yung katawan mo, mata lang makita, parang sobrang kabanalan na yan. Pero punong-puno naman ng galit ang puso mo, wala din kwenta. No? Wala din kwenta yun. No? So, both, sabi nga dito, minamahal, holiness includes attitudes, thoughts, yung ating ugali, yung ating iniisip, and spiritual stewardship. But also actions, yung ating pong mga gawa, appearance, yung ating pong makikita, no? Appearance, and physical stewardship. Both aspects are essential. Talagang importante, no? In and out. Tayo po ay binago ng mahal na Panginoon. Dito po tayo binihisan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. No? So, hindi po ito yung ating isip ay hindi po
So iwasan po nating malason ng mga hindi totoong mga, sabihin natin, mga fake news. No? So kailangan, pag may balita, double check. So kasi kumbaga nakaka-irritate yung may forward sa'yo ng balita. Tapos pagbasa mo, hindi naman totoo. Diba? Yung sa messenger, mayroong mga ganito, tapos basa mo. So, ang purpose ng World Health Organization, ng United Nations ay bawasan ng 100 billion ang populasyon. So, yung population pala wala pang 10 billion. So, sabi ko doon sa nag-message, fake news po itong message mo. Hindi ko muna hinalata. Fake news po ito. Sabi, kuya, binasa din ng kapatiran sa akin yan. Binasa mo ba? Bakit, kuya? 100 billion population, sabi dyan, wala pa tayong 10 billion. Sabi niya, ay, ganun ba, kuya? Minsan yung sumasakay ka lang dahil, nag-trending, yung pala kasi nungalingan. Anong babawasan mo ng 100 billion population? Wala pang 10 billion yung population. Di ba? Ganon. So, kailangan double check mo yan. So, kailangan, hindi tayo maniwala sa mga kumakalat din ng mga kasinungalingan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay, minamahal. So, the life of holiness is continual striving for perfection. So, hindi pa naman tayo ay perfect. Maraming nagsabi, perfect ka na ba? So, ang tinatawag po dito is continual striving for perfection. According to Matthew chapter 5 verse 48. Atin pong basahin. Dito sa Mateo 5:48, ganito pong nasusulat. Ang sabi po rito, kayo nga'y magpakasakdal, na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Be holy. Dahil ang Panginoon mong Diyos na sa langit ay banal o holy. Amen. Amen. So, yan po yung sinabi ng Bible, minamahal. So, kung tinatawag po tayong we are the children of God, so, yun po yung ating pamumuhay. No? So, fake nga, minamahal. No? Fake yung video kanina. Dahil may live dito, happening now, the National Board of Canvassers, COMELEC, reconvenes for the continuation of the canvassing. So kung minsan, akala natin sa Pilipinas nangyari, yung pala nangyari sa Thailand or sa ibang bansa. So, ilagay nila yon tapos sabihin sa Pilipinas nangyari yon. So, video madali tayo makapaniwala dahil magulo nga talaga, nagbabatuhan. Pero, hindi pala sa Pilipinas nangyari yung video. So, kailangan i-double check natin. So, dinouble check ko nga, wala naman dito sa ating mainstream. Nag-live nga ngayon ang Daily Tribune. Tuloy-tuloy naman sa COMELEC yung canvassing, minamahal. So, holiness is not a means of earning salvation, but a result of salvation. So, hindi ka nagpapakabanal para ikaw ay maligtas, kundi nagpapakabanal ka dahil ikaw ay ligtas na. Nakuha natin yon? Amen? Holiness is not a means of earning salvation, but a result of salvation. Para bang, ito na lang, simpleng explanation. Nagsuot ka ng uniforme ng sundalo, hindi para ikaw ay maging sundalo, kundi nagsuot ka ng uniforme ng sundalo dahil ikaw ay sundalo na. Nakuha natin. Amen. Oo. So, hindi mo makuha yung pagiging sundalo, nagsuot ka ng uniforme, hindi ka naman sundalo,
kahit nagsuot ka araw-araw, hindi ka maging sundalo. Oh. Kasi hindi ka naman talaga sundalo. Kunwari lang. Pero nagsuot ka ng uniforme dahil sundalo ka, oh, hindi na kailangan ano ka pa na sinuot ko to para ako ay maging sundalo. Hindi. Sundalo ka na eh. Sinuot mo talaga yan. Parang ganon din sa paglilingkod. Kahit anong gawa, kahit balutin mo yung katawan mo ng damit na mahaba para maligtas ka, hindi ka talaga maliligtas. No? Hindi, nagpakabanal ako, brother. Hindi. Ang pagpakabanal, resulta yan na ikaw ay ligtas na. Binihisan ka na ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, paano ngayon? Kung kasuot-suot ka dyan, tapos maya-maya, mayroon kang na-enkwentro, hindi mo mapigilan sarili mo, nakipagsuntukan, kaya hubarin mo yung mahaba mong damit. No, yan ang nangyari yung iba. Nagbabarong sila, tapos maya-maya nakipagsuntukan, hinubad na yung barong nila, nahiya sila. So kasi hindi nila mapigilan sarili dahil hindi pa nga sila binago ng mahal na Panginoon. No. Yung ating pong overnight noon, ginaya sa Mindanao. Overnight din sila. Pero iba yung overnight natin. Dahil after ng overnight, malakas tayo. Sila nang hina. Tapos hindi na sila makatulog dahil sa dami ng kape na ininom nila sa buong overnight. Gumaya nga sa atin. Nagkasakit tuloy, hindi makatulog. Iba yung Jesus Miracle Crusade. Amen. So, at least, nakapag-adjust na rin tayo. No? This coming Friday, mayroon na rin tayong, kahit hanggang hating gabi, okay na yon. No? At napag-isipan nga namin, yung ating pong midweek service, dahil hindi nakakahabol yung iba, dahil may mga klase, ay start na rin tayo ng 5 o 4:45, matapos tayo alas 9. So, yun ang mga ating overnight, alas 12. Para at least, yung iba, makakadalo. Kasi kung maaga naman tayo mag-start, yung iba hindi makadalo at saka super init pa, grabing init, minamahal. No? So, pinagsumikapan nating matabunan yan lahat, matapos yung harap. So, next na project naman natin, kung talagang nandiyan na tayo sa tinatawag na abundant blessing, minamahal. Why not? Kung maglagay din tayo ng centralized aircon, walang problema, minamahal. Amen. Oh, walang problema pag ang mahal na Panginoon na ang magbigay ng pagpapala. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, sabi dito, minamahal, hallelujah. So all aspects of salvation, including the Holy Spirit's sanctifying work, come by faith. If someone truly believes God, he will obey or she will obey God's word. Moreover, if someone truly loves God, he or she will obey God's commandments. So love is far stricter and more demanding than law or duty. So the Holy Spirit imparts a holy nature through the Spirit's guidance and power. So the believer can overcome sin and live righteously according to Romans chapter 8, verse 2 to 4. Ating pong basahin, huling talata, 2 hanggang 4 ng Romans chapter 8. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanatay 8, talatay 2 at 4 hanggang 4, sabi rito, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak, na ngayon na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin at hindi magsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, hindi na po yung ating laman ang nasusunod, kundi lalakad tayo ayon sa Espiritu.
Amen. So, ang laman, yung carnal natin na pagkatao, ay wala na yon. No? So, hindi po inaasahan at hindi po dapat makita sa mga mananampalataya na hanggang ngayon nakikipag-away pa dahil hindi matanggap yung ah, pagkatalo. At saka yung nanalo naman, palaging nambubuli naman doon sa mga natatalo. So hindi po natin hindi po natin ugali yon, minamahal, no? Hindi po natin ugali yon. Kung ano po yung resulta, igalang po natin. Amen. Kasi democracy tayo. Di ba? Democracy, role of majority. No? Yan po yung democracy. Role of majority. So kung ang karamihan ay nagsabi na ito dapat, so igalang po yan. Kasi kung hindi igalang yan, di mag-away-away. No? So, ganun ang demokrasya. No? Parang laro lang din yan. No? Sino yung mataas ang puntos, panalo. Pagkatapos nung game, yakapan. No? Mayroon pa nga akong napanood na nagkabutas-butas yung mukha, halos magpatayan, tapos natalo, yung nagyakapan. Sports nga sports. So, sa bagay, pag ganyan kasi, involve ang pera, millions, pera na wala, so mahirap. Naapektuhan na rin din yung utak, pag-iisip, dahil wala nang tulog. So, yung iba, na-depress na, katulad ng Brother Fred Soriano sa Cagayan de Oro. Pagkatalo, hindi siya makatulog. Tapos, inuusig pa niya ang Jesus Miracle Crusade. So, hanggang para na siyang babaliw, lumapit sa gawain, nagpabotismo, back to normal yung pag-isip niya, pinagaling siya ng mahal na Panginoon. At ngayon ay patuloy siyang ginagamit ng ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Awitan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos. Nagpapasalamat tayo sa mahal na Panginoon na dinala tayo na malapinon dito sa gawain ito. Through the leading prayers of our beloved pastor, pinagpala tayo. Mapalad tayo. Wala pong pastor sa buong mundo na katulad sa ating mahal na pastor. Na wala po siyang ginawa kundi manalangin, lumuhod, umiyak sa mahal na Panginoon. For how many years? 47 years na-establish ang church. So before na registered ang church, ginagawa na po niya yan, minamahal. Ginagawa na po niya yung fasting and prayer, pagpupuri. Nung nakilala niya ang mahal na Panginoon, iniwanan niya ang kanyang business. Iniwanan niya yung kanyang ambisyon. Iniwanan niya lahat para sundin lang ang kalooban ng mahal na Panginoon. Ituro ang tamang aral. Sumunod sa tamang pamumuhay na may takot sa mahal na Panginoon. At yun ang ating pong natutunan sa gawain ito. Dito po natin natutunan lahat. So magpasalamat tayo. Magpasalamat ang bansang Pilipinas na may propeta ng Diyos na pinadala ng Malapinoon. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So by September 17, siya po ay bibigyan ng parangal, Hall of Fame. Siya po ay kinikilala ng mga kakristyanuhan sa buong mundo na nagtuturo at nangangaral sa pangaral ng mga apostol, nagbautismo sa pangalan ng Jesus. Ito po yung mga malalaki mga churches sa buong mundo, minamahal. At nakita nila, ang mahal pastor nga ay dapat bigyan ng parangal. Dahil kahanga-hanga ang kanyang ginagawa. Kahit ang mga Muslim, wala pong masabing masama sa kanya. Sabi ng mga Abu Sayyaf na yan, no, mga extremist na yan, wala kaming masasabi sa iyo, Pastor Almeida, ikaw ay bayani ng mga Kristiyano at Muslim. Dahil
itinaya mo ang buhay mo. At nandito ka sa kampo ng Abu Sayyaf para dalhin lang ang ebanghelyo ng kaligtasan. Para maiwasan ang pagdanak ng dugo. Noong 1986, komunista na sana ang Pilipinas noong panahon na yon, after Instant Revolution. Ang hindi alam ng napakaraming Pilipino, may tao ng Diyos, may propeta ng mahal na Panginoon, na nag-ayuno ng mahabang ayuno at nagkrusada sa Luneta. Beware, communism is Satanism. Nagimbal ang mga komunista, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Nag-declare ang mahal na pastor, I will declare, sabi niya, magiba ang komunismo sa Russia, Germany, China, at sa buong mundo. Totoo nga. Nung dineclare ng mahal na pastor yon, sunod-sunod, bumagsak ang komunista, ang Germany. Kasi nahati ng East at saka West Germany. Yung isa doon ay komunista, bumagsak po yon. Yung pader na yun ang naghati sa Germany ay giniba na po yon. Bumagsak din ang komunismo sa Russia. Kahit ang China ay naging kapitalista na rin. At iba pang mga bansa. Dahil sa prayer ng man of God. So ang Pilipinas nung panahon na yon, komunista na sana. Pagka-presidente ni Cory Aquino, pinalabas si Joe Masison, pinalabas yung mga talagang mga hardcore commanders ng NPA. Sa kanila na sana ang Pilipinas. Pero may tao ng Diyos na hindi po natatakot. At hinarap ang mga komunista sa pagdeklara na beware, communism is Satanism. Gusto nila patayin ng mahal na pastor. Hindi nila makaya. So napanatili na demokrasya pa rin ang bansang Pilipinas. Kung wala ang propeta ng Diyos, malamang komunista na tayo ngayon. Pero salamat sa propeta ng mahal na Panginoon. Tayo ay nagtatamasa ng kalayaan dahil sa kapangyarihan ng Diyos na naramdaman ng bawat Pilipino. Nung panahon ni Cory, after nung nagdeklara ang mahal na pastor ng communism, Satanism, that was 1987, before 1987 Constitution, tapos nagkaroon na ng Constitution, libre tayo na pinagamit ang Luneta. Halos nagsawa tayo sa Luneta dahil nakumberte ang administrasyon ni Cory Aquino na kasama nga natin ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Nagkaroon ng maraming kodita sa kanyang kapanahunan. Hindi nagtatagumpay yung kodita. Kung nagtagumpay yun, nagkaroon sana ng civil war. So, yan ang tungkulin ng man of God. Magdadala ng kapayapaan, pagmamahalan, at kaunlaran sa bansa. Mapalad ang Pilipinas, minamahal. We are blessed by our loving God. Awitan po natin ating mahal na Panginoon. Ako'y nangumo, ako'y nangumo sa dusa, sa sala kong gawa, ikaw ang gumawa, para ano bang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Hallelujah. Walang pumapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw ang nagbigay ng rigid. Bagong pag-asa
ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di ba sa'yo na pag-ibig na Bukod sa aking nananahan. dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababangkas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Iniligtas. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise Jesus. Hallelujah. Tayo po minumahal ay manalangin sa ating po mga pangangailangan. Ano po yung ating mga pangailangan? Kung mayroon po kayo naramdamang karamdaman, minamahal, ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po yung mag-isa manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Hallelujah. Dakilaman Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, minsan pamalapin, humingi po kami ng kapatawan. Sama kami nagkulang, nagkakamali, ano mga may naisip, nagawa na bangit aming mga labi na hindi kaya-aya sa iyong balapan, patawarin mong bawat sa mahalapinon, sa os tumalapinon. Sa punod dalangin yung huling propeta sa lahat ng mga bansa, aming kagalang-galang at minamahal na pastor, Weldy Salmeda, hallelujah, hallelujah. Aking sinasaway na magawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, demons of heart disease, diabetes, demons of cancer, leukemia, cancer, cast out, problems cast out, hallelujah, hallelujah. Poverty cast out, sickness be healed in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. At tayo po minamahal ay tayo po dumako na po sa ating pong pagtalon. Itaas po ang ating mga kamay and let us jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord, 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. At huwag po kalimutan, minamahal, this coming overnight ay nag-adjust po tayo ng oras. Alas 5 po tayo